Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Lori. Bueno, basahin na natin ang liham ni Lori. Dear Kuya Perez, ako po ay matagal na ninyong tagapakinig sa inyong programa sa radyo. Lumiham po ko, Kuya, dahil gusto ko pong humingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po niyo ako sa pangalang Lori, 42 taong gulang at may mga anak po ako. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Anak, kumusta na ang kalagayan mo dito? Nahihirapan na ako, Inay. Alam mo, kung hindi lang sana nagkasakit ang kitay mo nun, sana hindi ka namin pinaampon. Wala namang problema dun, Inay. Dahil pinsan ninyo naman ang umampon sa akin. Kaya lang, Inay, nahihirapan na ako. Ilang taon ka lang nun nang inampon kanila. Kung hindi ako nagkakamali, 7 taon gulang ka pa lang nun. Ngayon, tignan mo, 16 anyos ka na. Oo nga po, Inay. Trabaho ko lahat dito sa bahay na to. Magluto, maglinis ng bahay, at maglaba. Alam mo anak, sa katunayan naaawa ko sa iyo eh. Hindi naman pwedeng bawian ka namin dahil nakakaya sa pinsan ko. Kakayanin ko po ito, Inay, para lang makapag-aral ako. Sana anak, makayanan mo ang lahat ng yan ha. Opo, kaya ko ito, Inay. Para sa inyo na pamilya ko. Tiis-tiis lang anak ha. Pasasaan ba't malalagpasan mo rin ang lahat ng ito? May awa ang Diyos. Huwag kayong mag-alala, Inay. Kaya ko naman ito eh. Sandali, ano bang sabi ng tita Paz mo? Pag-aaralin ka ba sa kolehiyo? Opo, Inay. O siya, aalis na ako ha. Baka umiiyak na yung kapatid mong bunso. O, sige po, Inay. Ingat po kayo. Kumusta naman yung anak natin kina Ate Pasing? Ay naku, kawawa naman ang anak natin dun. Bakit naman? Lahat ng gawaing bahay, siya lahat ang gumagawa. Di ba may anak naman si Ate Pasing na babae, si Menche? Hindi mo naman maaasahan yun. Kasi buhay senyorita daw siya. Talagang kawawang anak natin. Yung ganun. Sabi niya sa akin, titiisin daw lahat para lang makatapos sa kolehiyo. Bakit? Pag-aaralin pa ba siya sa kolehiyo? Iyon ang sabi sa akin ng anak mo. Ano kaya kung bawiin na lang natin si Raisa? Nakakahiya naman. Halos doon na lumaki ang bata sa kanila. Kaso ginagawa nilang alila ang anak natin eh. Kawawa siya. Pero mas nakakahiya kung babawiin natin sa kanila yung anak natin. Kaysa naman hihirapan ng bata doon. Anak pa rin natin siya. Di naman inampun na inilipat sa pangalan nila eh. Kahit na. Usapan natin kasi ampunin nila si Raisa para lang may makasama si Menchi na anak nila. Halos magkababata yung dalawa. Oo nga. Bakit ngayon ginagawa nilang parang katulong ang anak natin? Kawawa naman siya.
Ang dami naman ng labahin. 2 araw kong di naglaba. Ang dami naman. Ito pa ate, naiwan mo dun sa isang kwarto. At yung sapatos ko nga pala, nalimutan ko na dinala. Balik ko na lang dito. O sige, dalhin mo na lang dito para sabay-sabay na. Ang sige ate. Ang siya nga pala ate, nakita mo ba yung kwentas ko? Naiwan ko kasi sa banyo nung naligo ako eh. Ah, oo. Nandun na sa locker mo. Inilagay ko na doon eh. Salamat ate ha. Oh, Raisa, yung mga pantalon ng Uncle Rolly mo at mga polo, plantsahin mo na. Ngayon lang po, ante, kasi katatapos ko lang maglinis ng bahay eh. Bilisan mo, kasi gagamitin ng uncle mo yan ngayon. Opo, auntie. At pagkatapos mong plantsahin, linisin mo yung CR, ha? Opo, auntie. At yung mga basura nga pala, pakidala na rin sa labas ng gate natin. Kasi schedule ang paghakot ng basura ngayon. Opo, auntie. At pagkatapos ng lahat ng mga inutos ko sa'yo, pwede ka nang magpahinga. Opo, auntie. Sige, paggising ni Menche, pag-ahin mo na lang siya ha, para hindi na siya malit sa school. Opo. Sige, ako'y aalis na, para di na ako malate sa opisina. Sige po, auntie. Lahat ng gawaing bahay, kuya, ay si Raisa ang gumagawa. Lagi siyang inuutusan, kuya, ng pinsan ko. Naaawa na ako sa aking anak, kuya. Hindi naman nagrereklamo si Raisa kapag siya inuutusan. Gusto lang niyang makapag-aral, kuya, at makatapos sa kolehiyo. Kaya nagtitiis siya kahit na anong hirap. Pero ako ang nasasaktan, kuya, kapag nakikita ko ang mga mabibigat na ginagawa ng aking anak. Minsan, kuya, ay bayaw, pasyal ka naman minsan sa bahay para makapag-jamming naman tayo. Oo. Hayaan mo, pag walang masyadong ginagawa, pupunta ako. Paminsan-minsan lang naman eh. Alam mo naman ba yun, busy lagi sa trabaho eh. Ganun ba? Maibang nga pala ako bayaw. Ang sipag ni Raisa, no? Anak mo. Kahit hindi mo inutusan yun, talagang ginagawa yung mga trabaho niya sa bahay. Ganun talaga ang batang yun. Kahit na noong maliit pa siya, mahilig na sa gawaing bahay. Masipag talaga. Hayaan mo, bayaw. Pag-aaralin namin siya hanggang siya makatapos ng kolehiyo. Salamat naman kung ganun, bayaw. Alam mo, may potensyal ang anak mo eh, bayaw. Desidido talaga makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo, kaya pag-aaralan namin. Naawa na nga ako sa kanya, bayaw. Maagang natuto sa trabaho. Alam mo, sinasabihan ko minsan, wag lang magtrabaho ng sunod-sunod. Lalo na mga trabahong bahay. Mahirap din eh, nakakapagod. Sige, bayaw. May gagawin pa kasi ako eh. Bayaw, yung sinabi ko ha, pasal kami sa bahay. Oo, bayaw. Asahan mo yan. Ate, ano bang pangarap mo sa buhay? Siyempre, gusto kong makatapos ng pag-aaral para maiahon ko din ang pamilya ko sa kahirapan.
Di ka ba nahihirapan sa trabaho mo dito sa bahay? Nahihirapan din siyempre, pero kailangang tiisin ang lahat para sa pamilya. Buti ka pa, ate. Mahal na mahal mo ang pamilya mo. Bakit ikaw ba? Di mo mahal ang mga magulang mo? Eh, syempre, mahal. Kaya lang, parang may kulang eh. Anong ibig mong sabihin? Buti ka pa. Nakikita ko minsan. Pag pumupunta dito si Auntie Lori, nakikita ko na close kayo sa isa't isa. Ikaw rin naman mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Pero iba yung nakikita kong pagmamahal sa'yo ng mga magulang mo. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Oo nga at kinakausap nila ako pero parang hindi ko ramdam eh. Ha? Mas importante pa yata sa kanila ang trabaho kaysa sa akin. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi man lang nila tinatanong kung kumusta na ang pag-aaral ko. Kung nahirapan ba ako, hindi. Parang wala lang sa kanila. Ay, nako. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mahal ka nila, okay? Lando, ano kaya kung pagbakasyonin muna natin yung anak natin? Hindi naman kaya nakakahiya sa kanila bayaw Rolly? Eh, bakasyon naman eh. Ikaw, kung yan ang gusto mo, di kausapin mo si Lori. Total, pinsan mo namang mo. Para naman makapagpahinga naman yung anak natin kahit konti sana. O, sige, kausapin mo yung mag-asawa. Kahit ngayong bakasyon lang. Alam mo, masakit pala sa isang magulang na nahihirapan ang anak mo. Lalo na nasa murang edad pa lang siya. Eh, mabibigat na trabaho ang ginagawa niya doon. Oo nga eh. Kung di lang sana ako nagkasakit noon, di sana di natin ibinigay sa pinsan mo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Lando. Wala namang may gusto sa nangyari eh. Mabuti na lang kamo at tuluyan ka na gumaling. Salamat sa Diyos at pinagaling niya ako. Ang kaso nga lang, yung anak natin ang nagsasakripisyo. Pinaampon natin siya. Di bali, walang iba din ang kumuha eh. Pinsang buo mo naman. Nandun na ako. Pero tingnan mo naman ha, imbis na ginhawa ang tinatamasa niya ngayon, puro hirap. Paano? Hindi na rin kumuha ng kasambay si Nabayaw. Inaasa na lagi sa anak natin. Ano kaya, Lando? Papayag kaya yung mag-asawa kung sakaling pagbakasyonin natin yung anak natin dito? Papayag kaya sila, Lando? Ito ngayon ang problema ko, kuya. Dahil sa murang edad ng aming anak, ay mabibigat na trabaho ng kanyang mga ginagawa. Pinaampun namin siya, kuya, noon maliit pa siya, sapagkat 5 po, kuya, ang aming anak. Nahihirapan kami ng aking asawa dahil sa pagpapalaki sa kanila. Minsan, kuya, kapos kami. Kaya naisipan ko na ipaampun sa aking pinsan. Wala naman kaming kasulatan, kuya, sa pagpapaampun namin sa kanya. Kaya lang, kuya, nahihirapan ako dahil sa nakikita kong bigat ng mga ginagawa niya. Hindi naman nagrereklamo ang aking anak dahil gusto rin niyang mag-aral hanggang sa kolehiyo na hindi namin yun kayang ibigay sa kanya. Ngayon, kuya, gusto namin makapagpahinga ang aming anak. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Lori.
Alam mo, Lori, bakit ka ba nahihiya sa pinsan mo? Simple-simple lang naman itong nilapit mong problema. Bakit hindi ka magsabi sa pinsan mo? Siguro naman hindi nila ipagdadamot dyan. Unang-una, hindi naman legal ang pagpapampun mo sa kanya. Hindi naman sinunod sa kanilang pangalan natulungan lang kayo, kaya lang mahirap bayaran yung utang na loob. Pero sa tagal mo naman ang panahon na nangyari yun, manakahiram kayo ng pera sa pinsan mo, siguro naman sa tagal ng nanirahan ng anak mo, may bayad na siya. Kaya nga lang, may pangarap yung anak mo, Lori. Gustong makapag-aral, makapagtapos, at yun ang hindi nyo kayang ibigay sa kanya dahil marami kayong anak. Kaya nga lang nahihirapan ka dahil sa nakikita mo na mabibigat na trabaho ang ginagawa ng anak niyo. Lahat ng mga trabahong bahay ginagawa ng anak niyo. Lori, siguro naman kung kakausapin mo yung pinsan mo, mapagbibigyan ka. Wala silang magagawa dyan dahil hindi naman legal yung pagpapampon mo. Binigyan mo lang siya. Dahil nga sa hirap ng buhay. Na gusto mong guminhawa rin ang kanyang buhay. Kaya mo siya ipinigay. Hindi naman iba sa inyo yung umampon. Pinsan mo namang buo. Problema nga lang, Lori, nasasaktan ka. Ngayon, gusto mo namang makapagbakasyon yung anak mo. Bakit hindi ka kausapin mo yung pinsan mo? Nang sa ganun makapagbakasyon naman yung anak ninyo. Hindi nila pwedeng ipagnamot yan dahil kayo ang magulang. Lapitan mo yung pinsan mo. Sabihin mo sa kanya yung totoo. Pagkaalam ko naman, mababait naman sila Ang problema nga lang yung trabaho sa bahay. Lori, kausapin mo yung pinsan mo. Alam ko na pagbibigyan ka. Alam kong matagal ka nang nangungulila sa anak ninyo. Biruin mo yung 7 taon nung ibinigay niyo siya. Ilang taon na siya ngayon? 16 na. Sabi, talagang mangungulila ka sa anak mo. Lalo na't bunso yan. Wala namang masama siguro kung hilingin mo sa pinsan mo na umuwi muna yung anak ninyo. At tuloy mapag-isipan niya kung talagang gusto pa niya mag-aral. Wala namang masama doon. Pinsang buo mo naman yung magpapaaral sa kanya. Kaya nga lang, sakripisyo. Lahat ng paghihirap ay may kapalit na maganda. Tandaan mo yan, Lori. Siguro na kay Raisa na din yan, kung talagang gusto niyang magkapagpatuloy sa kanyang pag-aaral, walang problema. Kakayanin niya siguro yan. At kapag siya ay nakapagtapos na, pwede na niya kayong iahon sa kahirapan na mag-asawa. Bueno, iyan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Lori, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.